Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po January 3, 2026 pa lang, no? Pero binabakbakan na po ng fake news ang kampo ng administrasyon kung sino yung may kapakanan? Mga dilis. Nakita ko sa post nila Greco Bellica. Sana daw nasa maayos na kondisyon si Boying Rimulya. Pinapakalat nila, isinugod daw po sa ospital itong si Ombudsman Boying Rimulya. Fake news. Nagsalita na mismo yung kapatid niya. Si DILG Secretary John Vic Rimulya nagsabi, hindi po yan totoo. Bakit naman kayo nagmamadali? Ikukulong pa niyan si Sara Duterte. Sabi nyo, di ba? At mukhang yun po ang mangyayari. Remember, may pending case po si Sara Duterte dyan sa Ombudsman. Kaya wag kayo nagmamadali na tsugiin ninyo si Ombudsman Boying Rimulya dahil ipapakulong pa niyan si Sara Duterte. Bakit kayo masyado kayong excited? Di ba? Madaling-madali kayo. Pinangungunahan nyo pa. Kala nyo maganda yung fake news na yan? Bakit nagre-resort kayo into fake news? Bakit hindi kayo lumaban ng patas? Bakit fake news? Ang masaklap, yung mga followers ninyo, naniniwala sa inyo. Fake news, kinukonsente nyo yung followers ninyo, nag-feed kayo ng fake news, mga unverified reports sa mga followers ninyo, kaya ganyan mag-isip. Diba? No offense kung bakit ganyan mag-isip. Dahil kinukonsente din ng mga principals ninyo, ng mga head ninyo, yung mga figures dyan sa DDS camp, kinukonsente ninyo yung mga followers ninyo. Pinapakain ninyo ng basura. Fake news ang ipinapakain ninyo. Tama ba yan? Diba? Oh, sino mukhang kawawa dyan? Kayo din na nagmumukhang kawawa dyan. Oh, nabasa ko to sa post ni Greco Bellica at ng iba pa po mga DDS vloggers, DDS content creator, pinapakalat nila, sinugod daw po si Boying Rimulya. Oh, tignan mo. Halimbawa, itong Greco. Oh, kala mo, sincere kunyari. Basahin niyo yung post niya. I really hope Boying is okay. Unang-una, hindi sincero yung sinasabi mo. Nahiling mo o umaasa ka na okay si Boying Rimulya. Gusto nyo nga matigok eh. Huwag kayong magmadali dahil ipapakulong pa niya si Sara Duterte. Hindi kayo nagkakamali dyan. Dahil matibay-tibay yung ebidensya na nandiyan po sa Ombudsman. Kaya ini-excited po kayong ipalabas yan. O, para malinaw, no? Para malinaw. Doon tayo sa totoo. Huwag tayo sa fake news. O, DILG Chief Rimulya denies hospitalization rumors about Ombudsman brother. Okay, hindi po totoo yan na pinapakalat ninyo. Even may mga journalist, nagkaroon po ng interview yan, I understand, dyan sa DZRH yan, at nandiyan dyan mismo si Boying Rimulya. Bakit ninyo pinapalabas na patay na si Boying Rimulya o na ospital? O wag excited, no? Na ospital. Excited kayo masyado, ha? Gusto nyo agad sumunod kay Cabral. Oh. Nasa ABS-CBN. Basahin natin. DILG Chief Rimulya denies hospitalization rumors about Ombudsman brother. Doon tayo sa may ebidensya, no? DILG Secretary John Vic Rimulya has dismissed circulating reports claiming that his brother, Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, was hospitalized. Ano yung motibo nila? Okay, sige. Bakit kailangan nilang palabasin na nasa ospital yan? Kasi gusto nila mag-establish ng instability. Gusto nilang i-weaken ang gobyerno. Gusto nilang palabasin na hindi strong ang gobyerno. Gusto nilang palabasin na weak ang gobyerno. Wala tayong ombudsman na functional. Nagigets ninyo? Lumabas na yan yung report. Yung report na lumalabas na pakukulong si Sara ni Boying Rimulya, kay Harry Roque ko ata narinig yan, no? Sabi ni Harry Roque, kaya daw inilagay si Rimulya dyan sa ombudsman para ikulong si Sara. Sa tingin ko, convinced itong mga DDS, yung grupo nila Harry Roque, they are all convinced na talaga makukulong si Sara kung nakaupo dyan si Boying Rimulya. Now, ang ginagawa nila, demolition job.
Kailangan nilang sirain si Boying Rimulya, sirain ang ombudsman, palabasin na mahina ang ombudsman, palabasin na hindi magfa-function ng maayos ang ombudsman dahil yung mismong puno, yung mismong head ng ombudsman, laging may sakit. Idadahilan nila yung cancer o sakit niya noon. Therefore, dapat palitan si Boying Rimulya. Di ba? Malinaw? Mautak yung mga yan Kala mo hindi mabubulgar. Ulitin ko ha. Alam nila. They are all convinced makukulong si Sara Duterte hanggang nandiyan si Boying Rimulya. So pinapalabas nila, mahina na si Boying Rimulya at hindi siya fit. Hindi siya physically fit bilang ombudsman. Therefore, dapat palitan siya ni PBBM. Di tapos, pag nawala si Boying Rimulya, cleared sila. Okay, hindi makukulong si Sara Duterte. Yan ang pinapalabas nila. Minamadali nila si Boying Rimulya. Hindi sila uubra dyan. Si Marcoleta nga na matali-talino pa hindi umubra dyan kay Boying Rimulya. Ano pa si Sara? Paano uubra yan kay Boying Rimulya? Diba? In a text message to ABS-CBN News, the DILG chief said the reports were fake news. Mga dilis, mga content creator na dilis, i-retract nyo yung statement ninyo. I-retract ninyo yung post ninyo na fake news. Alam nyo ng fake news, di nyo pa buburahin. Pakainin nyo na naman ng basura yung followers ninyo. Pakainin nyo na naman ng fake news yung followers ninyo. ABS-CBN News is still seeking comment from the Office of the Ombudsman regarding the matter. Mismong Assistant Ombudsman na nagsalita si Miko Clabano. Si Assistant Ombudsman Miko Clabano nagsalita na hindi po totoo yan. Diba? Excited na excited kayo. Isa pa, proof of life. Excited yung magkasakit at tsugi-tsugiin ito si Boying Rimulya. Nakangiti pa. Ombudsman Boying Rimulya, hindi AI. Buhay na buhay, sabi po sa headline ng balita. DDS, malinaw na malinaw, may picture, may proof. Hindi nyo pa rin buburahin yung post nyo kahit fake news na yan. I-verify nyo dito sa balita. Yang pahayagan na yan sa balita. Nakangiti pa, Ombudsman Boying Rimulya, hindi AI, buhay na buhay. Ibinahagi po ng radio broadcaster na si Paulo Capino ang kanyang selfie. Nag-selfie siya, ando si Boying Rimulya sa likod, no? Hagip si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya habang nasa loob sila ng DZRH studio. Ayaw nyo pa rin maniwala? May picture na pinakita sa inyo sa nabanggit na Facebook post ni Paulo nitong Sabado. Ngayong araw po yan, January 3, makikita sa larawan ang nakangiting si Rimulya, gayon din ang co-host ni Paulo sa programa na si Senator JV Ejercito. Pero senador na i-verify ninyo doon sa senador. Si JV Ejercito na mismo, doon nyo i-verify. Diba? Talaga nga naman kayo. Isang netizen naman ang nagsabi na hindi raw AI o gawa sa artificial intelligence ang nabanggit na larawan. Hindi AI yan, Pao. Saksi ako. Ha 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 ha. Mababasa mula sa komento ng netizen. Matatandaan kumalat ang bali-balitang isinugod daw sa isang ospital ang ombudsman. Bagay na pinabulaanan naman ng kanyang kapatid na si DILG Secretary John Vic Rimulya kahapon po Biyernes, January 2. Di pa rin kayo convinced? Fake news pa rin ang palalabasin ninyo? Hoy! Magbago na kayo. Nabubuhay na kayo dyan sa fake news. Again, tulad ng sinasabi ko sa inyo, huwag kayo magmadali. Diba? Dahil ipapakulong pa ni Boying Rimulya si Sara Duterte. Marami sabay-sabay impeachment. Uusad na yan, February 2026. Ilang buwan na lang? A matter of month, no? 1 month na lang. Uusad na ulit yung impeachment case ni Sara Duterte. Pangalawa, yung kaso dyan sa ombudsman. Hanggang nandiyan si Boying Rimulya, mapapansin yung kaso na yan. Diba? Kaya excited kayo, tanggalin niyo yung mama dyan sa ombudsman dahil kinakabahan na kayo. Sayang ang pangarap sa 2028. Ang taas pa naman daw sa survey. Tuwan-tuwa pa sila sa survey, sa Peking survey. Saka nakakita ng survey, negative ang Pangulo na napakasipag samantalang ang Vice Presidente na tamad at walang ginagawa, ang taas sa survey. Yan ang kanilang pinangahawakan Gusto daw po ng taong bayan si Sara Duterte. O baka gamitin nyo na naman yan para mag-rally kayo. Naghahanap ng dahilan niya mga yan
para kumbinsihin ng taong bayan, they will produce fake surveys or deliberate na resulta na positive si Sara Duterte para gamitin nila hikayatin ng taong bayan. Galit na ang tao kay PBBM, kaya mag-rally ulit tayo. Malamang gagamitin na naman nila yan. Mag-rally na naman sila kung saan-saan, magsisigaw na naman sila dyan. At idadahilan nila yung survey na yan na gawa-gawa nila. Di ba? Common sense naman, ikaw kahit dilis ka, maintindihan mo yan eh. Amo mo, walang ginagawa, di ba? Amo mo, tamad. Amo mo, hindi nagtatrabaho, mataas pa rin ang grade. Imposible. Si Lacson na mismo nagsabi, yung laban kontra korupsyon ni PBBM, mabagsik. Kaya hindi niya nga maintindihan bakit gano'n ang pagtingin ng mga Pilipino. Again, hindi naman representative yung resulta ng survey na yan. Di ba? Malinaw yan. Kayo ka-coffee, kayo na ang humusga. Tama yung survey na yan? Definitely fake yan. Tama ba yung pinapakalat nila na na-hospital si Remulla? Definitely fake yan. Mahilig kayo dyan sa fake news. Mahilig kayong mameke. Di ba? Bakit kailangan yung pekein at ipaalam sa followers ninyo na peke? Pinaniniwala nyo sa peke. Ay nako, sige. Kayo na po ang humusga. Anyway, let's move on sa ating last portion. Ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Yung mga ka-coffee natin, mga solid ka-coffee natin na tinatapos yung videos natin, meron tayong thought of the day, no? Thought of the day yan. Everyday yan. Ngayon po ba't naka-Sunday na ito? Saturday, ayan. January 3, 2026. Ito po ang thought of the day. Basahin ko na lang, ha? I am not the answer. Hindi ako ang sagot. I am not the problem. Hindi ako ang problema. I am tired and I need a nap. Pagod na ako at kailangan kong umidlip. Diba? I am not the answer. I am not the problem. I am tired and I need a nap. I-relate natin ito sa totoong buhay. Marami tayong mga kakilala, kaibigan, kamag-anak na dependent sa'yo. Umaasa lang sa'yo. Diba? Hoping na yung problema nila, ikaw yung magiging solusyon. Ang problema, yung iba namihasa na. So, ang sinasabi sa thought of the day natin, hindi ako ang sagot. Unang-una, hindi rin ako ang problema. Kayo yung sagot sa problema ninyo. Pagod na ako. Di ba? I need a nap. Kailangan kong magpahinga. Yung nap na idlip, ang ibig sabihin yan, kailangan kong magpahinga. Pagod na ako. Diba? At some point, minsan, nagiging dependent tayo sa ibang tao dahil sa mga problema natin, hoping they will help you ma-address yung problema na yan. Pero yung tao na mismong lagi nilalapitan, minsan, you have to think of yourself. Diba? Baka pagod ka na and you need to take a rest. Yan po ang ating thought of the day. January 3. Ang ganda nito, binigay sa atin ni Michiko. Michiko, thank you, ma'am, sa napakagandang kalendaryo, no? Yung mga nasa Facebook, di pa po naka-like and follow, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, baka di pa po kayo naka-subscribe, please click lang po ng subscribe. At yung mga nasa TikTok, click na rin po kayo ng subscribe. I'll see you in the next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.